Batang-bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman at intindihin sa mundo. Bili na po! Ate! Bili na po! Ate! Hula! Hula! Ate, kuya, hula! O, sakay na! Tundo! Panoorin ang pinakasikat na salamangkero ng Santa Ana. Halina kayo! Huwag magmadali! Huwag munang umuwi. Hindi ninyo paghihinayangan ng susunod na sandali. Halina kayo! Halina kayo! Panoorin ang pinakasigang salamangkero ng Santa Ana, si Juan Tamban. Huwag magmadali. Huwag munang umuwi. Hindi niyo paghihinayangan ng susunod na sandali. Narito na si Juan Tamban! Narito na si Juan Tamban! Salubungin natin ng palakpakan ang pinakasikat, ang pinakamagaling, ang pinakahihintay niyong salamangkero ng Santa Ana, si Juan Tamban! Yay! Yay! Magaling ang salamangkerong si Juan! Yay! Sus, Mariosep namang batang ito! Nakapandidi! Huwag yung lalapitan at baka sira ulo! Umuwi ka na sa iyo! Sira! Buang! Juan Tamban! Bulok ang tiyan! Juan Tamban! Bulok ang tiyan! Nakakainis naman ang batang ito. Ano ka ba, ha? Sira ka ba? Baka akala ng mga puti, yan ang kinakain ng mga Pinoy. Nakakahiya ka. Ano ka ba, ha? Dali! Sa ospital! Talagang may sakit ang batang ito! Bitawan niyo ako! Wala naman ako ginagawang masama! Bitawan niyo ako! Naghahanap buhay lang naman ako, ah! Ano ba? Juan Tamban, bakit ka nagkaganyan? Ang tatay at nanay mo nasaan? Ang bayan mo ba'y maaari mong asahan? Ano ba itong iyong napasukan? Ikaw ba'y mayroong patutunguhan? Anong kabilasnan ng iyong pinanggalingan? Ipis, tutikit, daga ang patawid buhay sa iyo ibigay. Sa bawat araw ikaw ay pinapatay. Bakit ka pinagkakaluban ng buhay? Bakit ka pa pinagkalooban ng buhay? Juan Tamban! Anong magagawa namin para sa iyo? May panahon ba kami? Bakit kayo dumarami ng dumarami? Doktor! Juan Tamban, 12 anyos, anak ni Justino Tamban at Lucia Bernabe ng Kalye Kapalaran, Santa Ana. Anong sakit ng pasyente? Lumabas sa pagsusuri na ang pasyente ay may anemia, may malaria, may mga alaga sa tiyan. At malamang na epileptiko. Ako ang gagamot sa kanyang anemia. Ako sa kanyang malaria. Ako sa kanyang tiyan. Ako sa kanyang epilepsy. Ang pasyente ay dinapuan ng maraming sakit. Ano sa palagay ninyo ang maaaring naging dahilan? Ang pasyente ay palaboy-laboy. Isang batang lansangan. Kulang siya sa pagkain. Kulang siya sa alaga. At kulang siya sa pagmamahal. Pero ang sanhi nito ay wala sa larangan ng aming espesyalidad. Ang buong ospital ay nagtatalo! Dahil sa iyo, sila ay nagkakagulo! Kinukunayin ang sariling interes! Ang pagpili nila sa iyo. Ang lansangan ay tanghalan ng ating lipunan. Ang lansangan nagiging palaruan. Ang lansangan nagiging tindahan. Ang lansangan nagiging tambayan. Ang lansangan nagiging tahanan. Ito ang daigdig ni Juan. Mukhang madilim. Mukhang mapanganib.
Mukhang nakakatakot. Paano ko napadpad dito? Magandang tanghali po, Mang Justino! Oh, inaaraw-araw nyo na kami. Hindi nyo kami mapapalis dito. Inyo na asapang palit yung Carmona. Kung saan-saan lumalapop nyo kami itinataboy. Mang Justino, wala ho akong kinalaman sa mga sinasabi ninyo. Hindi ka pa taga-demolisyon? Hindi ho. Bumisita lang ho ako dahil sa... Aba, tuloy-tuloy. Bihirang mapadpad itong bisita. Opo. Fatima, nilabas mo nga rito yung isa pang ulo ng tuyo. May bisita tayo. Naku, wag na ho. Tapos na po ako, Mang Justino. Mang Tino. Mang Tino na lang. Ikaw? Marina Torres ho. Tino! Nando! Oh, kamusta ba pare? Mamaya ha, may meeting tayo sa Siyangge. Tungkol saan? Sa demolisyon. Ano pa bang pag-uusapan doon? Bakit? Handa ka na bang umalis? Ba, hindi. Yun pala eh. Di pag-uusapan natin kung paano tayo hindi mapapaalis dito. May trabaho pa ako eh. Eh basta dumaan ka. Sige. Maasahan ka namin? Oo. Si Fatima, ang anak ko. Pasensya ka na sa ulam namin. Ito ang kanino. Aalis na ho ako, Tay. Aalis na ho ako. May interview pa ho ako. Baka sakaling magkatrabaho. Pinapaalis na ho kayo rito? Oo. Pagkatapos na 8 taon, basta lang kami paalisin. Ganoon na lamang ho? Bakit ho naman? Hindi ka ba nagbabasa ng dyaryo? Masakit daw kami sa mata. Baka nga magka-sore eyes pa yung mga turista. Nakakainis naman yung mga turista niyan. Magtatayo daw dito ng supermarket. Mas mahalaga ba ang supermarket kaysa sa amin? Oh, ano ba talaga ang sadya mo? Social work student ho ako sa PGH. May balita ho ako tungkol kay Juan. Ha? Ba't di mo sinabi agad? Kumakain pa ho kayo at Kamusta siya? mabuti-buti na ho. Bakit? Nagkasakit ba? Ano ho? Nilagnat ho, nilamig at nagkumbulsyon. Nilagnat at nilamig? Halo-halo ho ang sakit niya. Pero ang pagkakaalam ko ho ay na-ospital siya dahil sa kumakain siya ng ipis, daga at butiki. Ikinalulungkot ko ho. Hindi ko malaman kung sino dapat sisihin. Si Juan, si Lucia, o ako. Ang nanay kasi niyan eh. Sabi ko, Lucia, muli ang paglakad mo kay Juan. Tuluyang lumayas ang si Juan dahil sa sama ng loob sa akin. Juan! Tay! Ngayon wala nang nanay sa akin kinasasama. Opo, Tay. Halika. Hawakan mo dyan ang kariton. Minalas tayo sa araw nito. Di 2 piso lang kita natin. Sana'y umali ako kay Mang Johnny. Pero naunang hiya ko. Kababali lang kasi natin ang pabulo sa nanay mo. Paano ngayon yan? Anong mabibili sa 2 piso? Ikaw kasi, wala sa lubong pagtatrabaho. Pati tuloy ako nawawala ng gana. Kunti naman sigla, ang laki-laki mo na. Dinamdam niya pagkamatay na kanyang ina. Pero talagang pikang-pika ako nun. Kaya't dinala ko si Juan sa palengke. Sige, magdilihansya ka. Pero tay, sige, walang makikita sa'yo. Maraming taong mamimili. Ano ba? Akala ko mabilis ang mga kamay mo. Pa-magic-magic ka pa sa mga kapitbahay. Bakit hindi mo magikin mga isa't bigas sa palinggit? Sige, maghihintay ako rito. Yung bangus para iihawin natin. Bakit yun naman ho pinagnanako ang bata? Masama ron. Masama naman ho yata yun. Sa inyong may pera. Maaari nyo naman pong hintayin na magkapera kayo. Abay, habang buhay kami maghihintay yan. O ano? Tay, bayaran na lang natin. Lintik na bata ito. Kala mo kung sino kang mayaman? Ang bili ni nanay. Ang bili ni nanay. Huwag daw mangnanakaw. Aray! Yang magaling mo ina, purong mali, pinamana sa iyo. Lalayas na ako.
Lalayas na ako. Ipapakita ko sa inyo. Tama kami ni Inay. Tama kami ni Inay. Tignan mo, nagmalaki pa. Pero talagang ayaw magpakita sa akin. Sana'y hindi ako demonyo sa pagtingin niya. Kamusta siya? Dadalawang beses pa lamang ho kaming nagkita at ayaw pa nga ho makapag-usap sa akin. Kumain ng ipis, daga, at butike, kaysa magnakaw. Tama ba yun? Ang daigdig ni Juan ay puno ng mga taong malalita. Kaming malalita ay may damdamin. Kaming malalita ay marunong masaktan at masiyahan. Kaming malalita ay may sadyang kabaitan. Kaming malalita ay may pangangailangan at karapatan. Ang malalita ay tao, kaysa isang tuyo, hindi pagkakain sa iyo. Nagkakakilala na kami ng tatay mo. Hindi ba taga-kapalaran kayo sa Santa Ana? Kumain pa nga ako sa inyo. Ang bait pala ng tatay mo at ng ate mo si Fatima. Ang sabi ko sa tatay mo, narito ka. Bakit mo sinabi? Kinukumusta ka ng tatay mo? Bakit mo sinabi? Bakit mo sinabi? Nagtago ako sa tatay. Nagtago ako sa tatay. Pagkatapos, sasabihin mo kung nasaan ako? Bakit mo sinabi? Juan, ano ka ba? Kung hindi ka sobrang tahimik, sobrang ingay. Tama na ha? Bakit mo sinabi? Bakit mo sinabi? Aray! Juan na! Masakit! Sumusobra ka na! Bakit mo sinabi? Akala ko ba magkaibigan tayo? Pagkatapos, sasabihin mo. Nag-aalala sa iyo ang tatay mo. Hindi siya nag-aalala. Hinahanap ka niya. Hindi niya ako hinahanap. Mahal ka niya. Hindi niya ako mahal. Mahal ka niya. Hindi niya ako mahal. Lagi niya kaming pinapalo. Lagi niya akong pinapagalitan. Lagi niya akong pinagnanakaw. Lagi niya kaming pinapagalitan ni Ina. Pagkatapos. Mahal ka ng tatay mo, Juan. Hindi niya ako mahal. Walang nagmamahal sa akin. Ang nanay ko lamang. Juan? Juan! Nay, ang pasalubong ko. Aba, tingnan niyo hindi pa umihip ang kuya mo. Jaime! Bangon na yan at wala ng tubig. Dapat ginising na kanina bago ako umalis eh. Nung dumating na ako, nakahilata ka pa rin dyan. Ano yan? Palitaw. Pahingi. Ayoko. Aba, ang damot nito. Putol ba kita o hindi? Sabi mo, yayarin mo si Cardo. Bakit? Pinaiyak ka na naman ba? Inaaway nila ako dahil pa-leader siya. O eto, pahiram ko sa'yo yan. Iingatan mo. Pag inaway ka nila uli, ipakita mo lang ng ganito. Oh, karipas ng takbo ang mga lokong yan. Anong sabi sa'yo ng kuya mo? Wala ho, inay. Huwag na huwag kang maniniwala dyan sa kuya mo ha. Mabait naman si kuya. Oo, pero huwag kang makikinig sa kanya at mga loko ang makasama niyan. Naku, pagkaasim-asim mo naman. Siguro ibang umaga ka naman naglaro, no? Ang ibig kong sabihin, hindi ka magiging standby katulad ng kuya mo. Inay, tama na po, inay. Sinong mahal ng nanay? Si Juan. Sinong mahal ni Juan? Ang nanay. Sinong papag-aralin ng nanay? Si Juan. Sinong ibibili ng magagandang damit at maraming pagkain ni Juan? Ang nanay. Sino ang magiging doktor ng nanay? Si Juan. Ay, ang
ang anak ko. Ang pinakamagaling kong anak. Ang pinakamamahal kong anak. Meme na mahay ng nanay. Meme na aking bulilit, magaling at mabait. Kailan may di ka ipagpapalit. Meme na mahay ng nanay. Meme na aking bulilit, magaling at mabait. Kailan may di ka ipagpapalit. Umarya na naman ito mag-ina. Kailan mo ba yan titigilan, Lucia? Tay, mag-aaral na ako. Ano mag-aaral? Maghanap buhay ka muna. Mag-aaral muna pagkatapos magtatrabaho. Magiging doktor ang anak ko. Uy, mangilabot ka sa mga sinasabi mo. Mag-uumbis akong mag-ipon para kay Juan. Kung maging bodegero ka na... Bodegero? Ang kaisa-isang kariton ay wala na. Kinubis ka. Ang kininan niyong lahat, pati yung kariton, inyo na. Tino, baka may makaninig sa'yo. Alam na ba lang, Johnny? Bakit naman sinapahuli pa? Hindi ka ba nagbigay ng abuloy? Yan ang nagtataka ko. Lagay ako ng lagay, pagkatapos, may huli pa rin. Si paring Matias kasi, sabing nang huwag na kami pumasok sa subdivision. Nagpumilit pa rin, mas mahal doon basura doon. Mahal nga, huli naman, malas. May awa ang Diyos. Walang awang Diyos. Dasal kinang-dasal. May nangyari na ba? Ano pang hinahara-hara mo dyan? Magdilensya ka na sa palengke. Nagugutom na ako. Gusto mo bang matulad si Juan kay Jaime? Aba, si Jaime, tinitingala dito. Dahil nanggaling sa preso? Para sa kanyang makaibigan, maraming bigating may utang na loob kay Jaime. Darating ang araw, makakatulong yun ang gusto. Ano? Nariyan ka pa? Tisto ka! Juan, tan mo ako sa labas. Sige na. Lagi ka nang galit kay Juan. Bakit ba pinagdidiskatan mo yung bata? Jan, kabatin mo yung likod ko. Jan, sa gilid. Yan, nagugutom ako. Sabi mo magdadala ko ng maluluto. Tingnan nga yung kariton ko eh. May kanin pa. Asin. Na naman, hintik na buhay ito. Ikaw naman, di ka na nasanay. Di na bang maaaring dumaing? Inaaraw-araw mo naman eh. Siya. Ikaw lang ang papapakin ko. Tino. 3 buwan ka lang naman eh. 3 buwan na nga eh. Sige na. Tino, wag sabi. Ano ba? Tanghaling tapat. Wala ako dito sa gabi. Maglalako pa ako. Sabi. Juan, dito ko na lamang sa bahay. Huwag ka nang lalabas. Wisit na buhay ito. Jetta sa lahat ng bagay. Hoy, ikaw. Ay, matulog ka na nga lang. Ang nanay ko lamang ang nagmamahal sa akin. Ang nanay ko lamang. O siya, tama na. Heto, dinalhan kita ng candy. Hindi ba paborito mo ang tsokolate? Naku, thank you po. Welcome! Mukhang masarap to ah. Magkano to? Bakit mo itinatanong? Dapat yung binili mo, yung tag 5, 10 o 15 lang. At bakit mo naman gusto ng mumurahin? Baka maubos ang pera mo. Basta, binili ko yan para sa iyo. Oh, masarap ba? Ikaw nang unang kumagat. Bakit? Baka sabihin mo, swapang ako eh. Hindi. Oh, ubusin mo na. Masarap, malinamnam, nalalasap. Itatago ko na. Bakit may tatago? Ubusin mo. Para may kainin pa ako mamaya. Bakit? Hindi ka ba pinapakain dito sa ospital? Hindi. Pag pinapakain nila ako, ang pinapakain nila sa akin yung mga tira-tira lang. Yung mga kanin baboy. Niloloko mo naman yata ako eh. Hindi no. Nagsasabi ako ng totoo. Yung mga bata dito, mga kaibigan mo ba sila? Kinakausap ko sila pero hindi nila ako pinapansin. Tapos, minsan nga, may mama dyang may tinutusok sa akin dito sa braso. Yung masakit, yung ano nga yun, yung... Alin? Yung
Yung edeksyon. Oo, yun. Tapos, natutulog ako dyan sa may lapag lang. May jeep ka ba? Meron. Bakit? Huwag mo lang basta iparada dyan, ha? Bakit? Baka nakawin nila yung sa gulong, yung ano nga yun, yung... Yung hubcap. Oo, yun. Ibebenta nila yun. Pagkatapos, kukunin nila ang pera. O sige, babantayan ko mabuti ang jeep ko. Araw na pinakahihintay ni na Juan, Ma'am Tino at Fatima. Araw ng paglilitis. Criminal case number JC19354, People of the Philippines versus Juan Tamban. Si Juan Tamban, edad 12, ay pinaparatangan ni Ginang Soledad Viuda de Reyes na kasabwat sa paghablot sa kanyang bag sa Cubao noong nakaraang Hunyo. Anong masasabi ng sasakdal sa paratang sa kanya? Not guilty, Your Honor. Not guilty? Ikaw ba ang di official? Ako po kagalang-galang ng hukom. Alam mo ba ang ginagawa mo? Opo kagalang-galang ng hukom. Na pinapahaba mo ng usapan? Ibig ho namin patunayan na walang pagkakasala ang nasasakdal. Siya. Sino ang unang saksi para sa pag-uusig? Si Ginang Soledad Viuda de Reyes. Itaas ng kamay. Ako ay nangangako na magsasabi ng katotohanan, ng buong katotohanan, at walang iba kundi katotohanan lamang. Kaya Diyos ko, tulungan mo po ako. Soledad Viuda de Reyes, 52 taong gulang, na naninirahan sa 1960 Dasmariñas Village, Makati, Metro Manila. Isalaysay ho ninyo sa hukom ang nangyari sa inyo noong 4 Hunyo sa Cubao. Leading, Your Honor. Sustain. Nasaan ho kayo noong 3:00 ng hapon, ika-4 ng Hunyo? Nasa Cubao ho sa harap ng Ali Mall. Anong ginagawa niyo sa harap ng Ali Mall? Hinihintay ko yung Mercedes. Anong nangyari habang kayo'y naghihintay? Leading. Baguhin ang tanong. May nangyari ba noong kayo'y naghihintay? Mayroon po. Maaari niyo na pong isalaysay ang nangyari sa inyo. Matagal ko ang inintay ang Mercedes. Galing po kasi ako sa parking lot at medyo matraffic. Pagkatapos, may batang ali-aligid, nagpapalimos. Lumapit ho siya sa akin kaya ako'y tumalikod. Hindi pa rin umaalis. Pilit akong kinakalabit at kinakausap. Tatabigin ko na sana nang biglang may 2 batang tumakbo patungo sa akin. Ako'y binunggo. Napatihaya ako. Sabay ng hablot ng bag ko at karipas ng takbo. Pilit kong hinabol at nagsisigaw ako ng, "Pulis! Pulis!" Hindi ko na naabutan yung 2 bata. May 2,000 pa ba naman sa bag ko? Nakita ho ba ninyo ang 2 batang tumakbo? Hindi po. Ang kasabwat nilang kumalabit sa inyo? Leading, Your Honor. Mamumukhaan nyo ba ang batang kumalabit sa inyo? Opo. Maaari nyo pa bang ituro ang bata? Siya po. Hinawakan ko siya ng mabuti para hindi makawala. Bakit ho, Mrs. Reyes? Kasama niya yung 2 bata. That's all, Your Honor. Cross. Mrs. Reyes, paano ho ninyo nasisiguro na kasama siya ng 2 batang tumakbo? Hindi kayo ito sa palagay niyo lamang? Leading. Baguhin ang tanong. Ang batang yan, si Juan, ang kasama ng 2 batang tumakbo? Opo. Nasisiguro ho ninyo? Opo. Paano ninyo nasisiguro? Kinalabit niya ako at pilit na pinaharap sa kanya. Kinalabit lang kayo at pilit na pinaharap sa kanya ay sigurado na kayong kasama siya ng 2 batang humaltak ng inyong bag? Opo. Objection, Your Honor. Pilit niyang kinuha ang aking atensyon para magkaroon ng 2 niyang kasama para bungguin ako. Sa ilang sandaling itinigil ninyo sa labas ng Ali Mall, nakita ninyo magkasamang 3 bata? Hindi po. Pero sa palagay ninyo magkasama sila. Objection, Your Honor. Kailangang palitan mo ang meaning ng pagtatanong. Wala na po akong tatlong kagalang-galang na hukom. Redirect. Wala na po. No recross. Mayroon ka pang ibang saksi? Mayroon po, kagalang-galang na hukom. Si Patrolman Salazar. Ako ay nangangako na magsasabi ng katotohanan at walang iba kundi katotohanan lamang. Kaya Diyos ko, tulungan mo po ako. Pangalan, edad at tirahan. Ako si Patrolman Alfredo Salazar, 46 na taong gulang.
naninirahan sa Marikina. Lagay? Ano ho? Balo may asawa o binata? May asawa ho. Nakikilala po ba ninyo ang batang iyan? Opo, siya po si Juan Tamban. Noy sa mukha ko lamang siya nakikilala. Nakikita ko siya sa lansangan ng Ali Mall. Lagi siyang may kasamang 2 bata. Sino ang 2 batang ito? Hindi ko ho alam ang pangalan nila. Pero pag nakita ko, mamumukhaan ko. Nakita mo ba na mahuli ang 2 batang yon mulang Hunyo 4? Hindi pa po. Anong ginagawa ng mga batang yon noong nahuli silang nakita? Sila'y nagbabantay ng kotse sa may Ali Mall. Naroon din si Juan. Pagkatapos, may narinig akong sigaw. Nakita ko si Mrs. Reyes na hawak-hawak si Juan. Pero wala na ang 2 batang kasama niya. Mayroon pa bang kakaibang pangyari sa araw na yon? Wala na po. Maliban sa nakita kong balisong sa bulsa ni Juan nang kinapkapan ko siya. Kagalang-galang na hukom. Para po sa ating Exhibit A. Patrolman Salazar, maaari na po kayong tumayo. Napakinggan na ng korte ang magkabilang panig sa kaso ito. Bagaman mabigat ang katibayan laban kay Juan Tamban, ipinapasya ng korte na huwag muna magbigay ng hatol hanggang hindi pa nahuhuli ang 2 batang utak ng krimen. Habang naghihintay, si Juan Tamban ay mananatili sa pangangalaga ng detention center. Kagalang-galang na hukom, ibig pong hilingin ng ama na nasasakdan na sa kanya po bayang bata. Baka lalong makakasama kay Juan ang manatili sa labas. Kagalang-galang na hukom. Si Juan na po yata ang pinakamabait na batang nakilala ko. Kahit saan ilagay, siya'y mananatiling mabait na bata. Out of order. Kasi ho, kagalang-galang na hukom, ang mag-amay ngayon naman nagkita pagkatapos ng ilang buwan. May trabaho ka ba? Sino, Tamban? Meron po, kagalang-galang na hukom. Anong trabaho mo? Basurero po. Wala kang ibang trabaho? Walang ibang trabaho maibigay sa akin. Anong oras ka nagtatrabaho? Alas 5 ng umaga hanggang alas 11 ng tanghali. Alas 10 ng hapon hanggang alas 12 ng gabi. Sino ang mag-aalaga kay Juan? Dadalhin ko ho sa aking trabaho o kaya iiwan ko sa kapatid niyang babae. Walang trabaho ang kanyang kapatid na babae? Meron na po, kagalang-galang na hukom. Ano? Sa bedura sa bear house sa kanto namin, kagalang-galang na hukom. At gusto niyo ipaubaya sa inyo ang bata? Makakasama kay Juan ang sumama sa inyong trabaho. Mapupuyat siya, gagalisin, lalangawin, papayat at magkakasakit. Kung iiwan naman siya sa kanyang kapatid na babae, iiwan din siya nito. Maliban nga lamang kung isasama siya nito sa bear house. Walang mag-aalaga kay Juan sa inyo. Ang unang isinasaalang-alang ng korteng ito ay ang kapakanan ng bata. Mas makakabuti kay Juan ang manatili sa center. Doon, mayroon siyang matutulugan gabi-gabi. Kakain siya ng 3 beses sa isang araw at magkakaroon siya ng pagkakataong matuto ng iba't ibang gawain. Lalabas siya isang kapaki-pakinabang na mamayan. Para kung pinaparusahan na ninyo si Juan, alam ninyo kung ano ang nangyayari kay Juan sa loob ng center. Out of order. Sa aking korte, hindi basta tagsasalita sino man. At sino mang ibig magsalita ay kailangan humingi ng pahintulot sa kagalang-galang na hukom. Ikaw pa isang kamag-anak? Hindi ho kagalang-galang na hukom. Ako'y isang social worker. Mabuti. Sige, sabihin mo sa korte, hindi ba sa kapakanan ng batang manatili sa center? Makakabuting magsama-sama ang mag-ama para magkaroon sila ng pagkakataong magbagong buhay. Paano sila magbabagong buhay kung ang kanilang sitwasyon ay hindi nagbabago? Ang amay, walang trabaho. May trabaho ako. Isang basurero. Desenteng trabaho ba yan? May pagmamalaki mo ba ikaw isang basurero? Napapakain ko ang aking pamilya. Talaga? Magkano ang kita mo sa isang araw? Sapat ba? Ang anak mo ay lumalaki. Kailangan niya ng masustansyang pagkain. Hindi ba't mas makakabuti kung nasa center siya? Mabuti nga't may paglalagyan pa sa kanya. At dapat ngayon, magpasalamat ako. May inuwian ba kayo? Di ba giniba ng slum sa Santa Ana? Oo, ginaban ninyo, itinayo namin. Pagkatapos ginaban niyo... Ang aking korte walang pakialam sa pagba ng bahay. Pero may pakialam ito sa pagba ng buhay ng mga bata. Ibig ko itayo ang buhay ng aking anak. Papaano? Sa pamamagitan ng pagtalikod sa inyong mga tungkulin bilang ama? Kailanman hindi ako tumalikod. Tinatawag sa pagkukulang at pagpapabaya kay Juan. Hindi ko pinabayaan si Juan. Lumaya siya. Hindi mo siya inanap. Narito siya. Narito ako ngayon. Ibig namin magkasama. Ang iyong anak ay nasangkot sa isang krimen dahil sa iyong kapabayaan. Hindi ko siya pinabayaan at hindi ko siya pinabayaang mapunta sa inyo. Anak ko siya. May karapatan ako sa kanya. Kuha ng korte ang iyong karapatan sa kanya. Wala kukuha sa karapatan ko sa aking anak. Ako'y pagod na. Asuka-suka na sa pang-aapi niyo sa akin. Kinupiskan niyo ang kariton. Ginaba niyo aking dampa. Ngayon,
akin niyo, pati aking anak. Sobra na, tama na, hindi ko na matitiis. Contempt of court! Contempt of court! Wag! Contempt Gusto of ko ang court! tatay! Gusto ko sumama sa tatay ko! Mahal ko ang tatay ko! Mahal ako ng tatay! Wisit kayo! May araw din kayo! Kagalang-galang na hukom, ikinalulungkot ko po ang nangyari. Alam na natin ngayon ang pinagalingan ng batang iyan. Ang mga katulad nila ay mapanganib. Hindi na natin may papahintulot pa naman dili sila sa ating lansangan at kapaligiran. Hindi na natin may pagkakain pa ang kaligtasan ng mga nakakarami. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan o ari-arian ang sinumang tao nang hindi sa kapakanan ng batas, ni pagkaitan ng pantay na proteksyon ng batas. Teka, anong batas ang para kay Juan at Mang Tino? Sa kahirapan at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulong at sila ang nakatutok, di mata